Alright, welcome back sa isang bagong edisyon ng The Parokyanos Show. Nga pala si Lem. At kasama ko pa rin ang aking co-host na walang iba kundi ang matigas at ang kagilagilalas na si Chris. Chris, magandang araw. Ayun. Ayan, umayos din yung sound. Umayos din yung sound system ni ni admin. Active na uli si admin. So, ayun nga mga kaparokya yun. Goods ba kayo dyan? So, panibagong episode at panibagong paksa o topic na naman ang pag-uusapan natin dito sa The Parokyanos Show. Uy, pasalamat tayo sa naging guest natin nung katatapos lang, si AIDS par. Dapat kasama natin siya ngayong episode na to. So, nabanggit nga niya na syempre nasa labas siya kung napanood niyo yung last episode. May lakad pa siya iba. Parang syempre date na yan sila ng yung commander niya. Pero pinagpapasalamat natin yung guest natin syempre na napaunlakan tayo na makasama ng Ganun talaga kapag pag naghihintay at para lang hindi para hindi ma-bored. Tsaka Kap, yes, AIDS natin, pambansang guest. Pambansang guest natin yan. Yan ang number one humahatak ng, yan ang humatak ng maraming listeners natin. Yung guest, yung topic natin about kay Carlos Yulo, di ba, par? Kap. Iba yung mga takes niya, insights nun. So, doon talaga. Ay, par, kumusta naman ang iyong araw? Kumusta ka naman? Baka sabi daw, love begins with one hello. So, kumusta ka na? Nasihigit pa yun, Kap. Love begins in one hello. Tinuloy mo rin. Hindi kasi di ba Kap sa mga video kaya or karaoke hub pag may mga ganyan lakad yung mga tropa. Tungtungan mo yung sa suit at matik. So, ay naman Kap, ayos naman ako. Tuloy-tuloy lang tayo sa yan. Grind. Buhay-buhay. Grit and grind, kumbaga. Ayan. So, since recording day natin, Sunday is recording day. Ngayon. Tama, Kap. So, nandito tayo to share our experiences. Our insights. Tama. Insights. Uy, alam mo bang by the time of this recording, December na, par. Na lang, 24 days na lang. Pasko na. 24 days na, magalo na ako. Alam mo, ito nakakatawa dyan kapag pagpapalapit ng Pasko, sobrang busy, ang daming year-end parties, ganyan. Tapos alam mo yung paghahanda ng tao, yung sobrang excited pa, gastos dito, gastos doon. Tapos pagdating ng 25, di ba pag mismong Pasko, Tapos 26 bagong na naman. pagdating ng mismong Pasko, parang ang tamlay, parang hindi mo ramdam na Pasko. Di ba dapat doon nga mas parang nangyayari pagdating ng alas 12, wala na, okay na, kumain na, ganun. Pati sa New Year, ganun din Should all acquaintance be forgotten? Pagtapos nun, wala na yung mga paputok, supot na. Nagkanda puto ka na. Ayun. Sa loob o sa labas, Kap? Delikado sa labas yan. Tama. Alam mo, mga masisira mga appliances sa mga bahay na maging cause ng sunog. Delikado. Marami na namang mawawasak na tahanan. Challenge mo talaga ako alam mo gusto ko yung mga ganyan mo kasi dati ikaw yung nababara ko sa ganyan. ngayon ako, sige. Sige, papatikimin kita ng sample ng
paano ko i-divert. Hindi parang masyado nga atang busy yung mga past few days o pati weeks kasi alam ko dapat kung napansin nyo, may skip po na isang week na walang show. Kasi nawala rin ako at wala rin si Chris. Nagano siya eh. May May mga tawag dito? commitment tayo, Kap. At saka pagpasensya niya ng sisi po na ako kasi malamig na ang Pasko. Pero tawag dito, yung may laban ng Gilas, inanood ka. Oo. Tama, Kap. Sa mga SKL lang din sa mga kaparokya, tama. Qualifying window period kasi din ng FIBA Asia for the FIBA Asia Cup sa 2025. Ganapin yun sa Jeddah, Saudi Arabia. So, ayun, naglaro yung at yun, syempre parang blessed din na experience ko din yung kasi back-to-back home games din doon sa schedule ng Gilas. So, kahit ano man doon sa at least mapanood ko yung isang game. So, pero ang nakakatuwa kasi is yung most crucial match yung napanood ka ng live which is yung against our New Zealand. So, ayun. Malakas ba ang New Zealand? Kap. Siguro mga nasa rank 20 or above. Tama, mga 20 something. Above 30 sila kasi 34 tayo. Doon sa latest na na ranking. FIBA rankings natin. So, tsaka knowing that one of the favorites sila sa since nag-merge na yung Asia and Oceania na for yung regional ng FIBA, Intercontinental Federation ng FIBA. So, ayun, yung nilook forward talaga ng mga most ng Asian teams siguro is yan, Australia and New Zealand kasi iba yung caliber talaga nila eh. Kahit hindi siguro yung mga NBA players nila padala, iba pa rin. Malakas pa rin. Oo. Malayo yung hindi naman sobrang layo ng level. Pero nandoon talaga yung I guess yung mga advantages compare sa like yung mga traditional na Asian powerhouse like China, even ngayon yung Japan sobrang lumalakas sila. Yun yung mga Middle Eastern teams like Iran, yan. Ayun talaga, parang na yun, given namin pa, di ba? Parang lahat ata ng sports nag-excel sila, no? Oo. Iba din yung mga nabanggit mo. Program nila. Oo. Ito rin napansin ko kung hindi nag-merge yung Australia at New Zealand sa Asia. Wala rin silang competition doon sa nila eh. Parang silang dalawa lang. Kap. Sila lang dalawa. Even kasi though Oceania, sino yung mga kalaban nila? Mga Fiji, Tuvalu, ganon. Samoa, Tonga, ganyan. Kaya Micronesian nations. Since nag-merge na Asia and Oceania, yung mga nabanggit mong teams dyan, Kap, sumasali na din sila for FIBA Asia. Pero sa sila, yung parang playoff qualifying, kumbaga sa FIFA. So, hindi kagad sila yung nandun sa sa Asia, parang sila muna. Oo, playoff, ganun. Qualification. Alam mo na, ayun din yung sobrang interest ko sa ganyan. Di ba yung mga ganyan na Micronesian Islands, ganyan, Polynesian, malilit silang bansa, surrounded by water. Tapos they were able pa na yung mag-produce ng mga players at yung able na makalaro talaga ng from country to country. Oo, yun din yung parang ko rin. Ang iniisip ko, di ba, ang Pilipinas mukha siyang maliit eh. Pero pag tinignan pa itong mga bansa na to, parang may mas maliit pa pala sa Pilipinas. Tapos tas kaya nilang, alam mo yun, yung parang, basag, alam mo yun, yung, tama.
Mm-mm. Even na team sports like yan, basketball and Pero more football. on rugby yung sa kanila, no? Yung mga Oo, physical oo, sports, yung oo. mm, mostly yung mga Pacific Island, Pacific region o rugby. Parang yun yung naka-anuhan nila. Parang fascination nila na minana nila sa mga Briton. Actually, meron kasi akong, kaya ko nasabi yung interest ko na yan. Kasi meron akong, college friend na nagtatrabaho siya ngayon sa Fiji. Eh, yung Fiji, sa island siya na nasa, Pacific. Tapos ayun, parang siya, nung tinignan ko yung, niya, history niya, parang lang din siya, naging colony lang siya ng Britain. Tapos, pag tinignan mo yung mga Google Maps ng Fiji, parang ka lang din nakatira sa Hawaii, parang ganun. Tapos, dahil nga dati, Hawaii, alam ko US, pero dahil nga British colony, yung parang kung paano yung nakikita mo sa Australia, ganyan, sa Malaysia, ganyan, sa Singapore, ganun din makikita mo rin sa Fiji. Parang, syempre yung native, alam mo naman yung citizens, pero yung way of, nung Mm-mm. lifestyle nung, parang South Africa din, di ba, rin yun, British colony rin yun. Ganun na ganun din. Tapos may sistema din sa nila. Mailing, parking, mga ganun. Oo. Parang basta ako na miss ako sa mga bansa na maliliit. Tapos makikita mo na parang kaya nilang i-sustain na para kahit di na sila maging one of the super nations na kaya mag-provide ng yung sabi natin may sariling resources ganyan, pero yung kaya lang nilang masustain yung para sa bansa nila. Tapos yung mukhang malinis na mas mukhang disiplinado compared sa Pilipinas. Ganun, parang anti-Pilipino naman ako. Pero totoo naman, parang na makikita mo talaga yung kultura ng ibang bansa pag nakaalis ka ng Pilipinas. May point of ka na rin no? May Comparison. reference. Oo, comparison, tama. Par, anong mga naging nagpabisi sa'yo nitong mga nakaraan? Ayun, Kap, siguro. Yun, syempre yung mga, yung mga, tawag dito, mga engagements natin sa office, sa work. Busy Then yun, eh. then yan nga, yung nakakuha ko ng me time. Siguro tawag ko me time. Nakapanood ako ng live na Gilas match against New Zealand. So, ayun, shout out kay Boss Ronald De Leon. Ba't binigyan ka ba ng ticket? Hindi, actually, naman, ang kwento kasi nagpabili ako. Kasi, nag-approach siya sa akin, boss, parang ganon. Tuloy ba tayo dun sa Kasi parang nilook-in forward na namin last February, eto lang din taon na, boss, nood tayo ng next game ng Gilas. Matagal nyo na palang usapan yan. Bago siya, bumalik dun sa kanyang... Parang jowa mo si Ronald, ingat sa sampa. 7 months pa daw siya mawala no? Oo. Yun nga, na-share nga din niya kahapon. Kasi, yun nga, parang napahapyawan na niya na hindi siya makakalaro next week sa Invicta Cup. So, ayun. So, yun, balik tayo doon, Kap. 1 month daw na naman ng 1 month daw na naman ng Parokyanos Football Club sa Copa. Oo nga, Kap eh. Pero, promising naman din yung mabubuo nating Parokyanos eh. So, di lang talaga ako. Sorry sa mga kasama ko sa PMF, CF. Pero, mas maglalaro muna ako sa parokya kasi kung na-struggle po kayo sa defense, gusto ko munang ibuhos lahat sa sa parokya. So, di ko alam paano magko-comment doon, Kap, kasi nag-comment ako sa parehong team. Kita mo naman pag nagsisave ako. Pag nagde-defend ako, putya. Basta sa parokya, ayoko talaga mag-concede ng marami.
Pero galingan nyo dun sa, ano, sa Invicta. Kaya nyo yun. Ang ano lang kasi naglalak lang kayo ng, ano, yun, ng players eh. Oo. Ano lang din, matter of ano din kasi. Syempre, ano yung mga uncontrollable din na circumstance like may lakad bigla, mga ganun. Mm. Like kami May- nung Oh, si Joey match day kahapon, ko namin. nagkasakit si Joey eh. Oo. Nabalitaan ko nga. Even si putol ko, si Christian, nilagnat ng Friday Ah, afternoon. So, so, ako lang talaga ikaw lang, nakapunta. ikaw lang. Oo. Tapos na Ah, late pa. Second Oo. half na nakalaro. ay lang, sayang din yung ano, parang sayang din yung punta mo pala, no? Oo. Parang Mas ano mahaba pa yung biyahe kaysa yung sa laro. Kumusta pala yung Invicta Cup nyo? By ano? Ilang games pa ba? Or siguro sa group stage na dalawang laro, two remaining games na lang for PMFCF. Then siguro currently winless pa rin after three match days. Siyempre parang kung i-analyze ko din kasi yung game schedule natin, tayo siguro yung may pinaka tough schedule. Yung since ayun nga Invicta B, tapos JP Morgan, mga more experienced clubs, tapos kahapon yung A-team ng Invicta yung nakalaban namin. ANB ng Invicta pala yung nakaharap nyo na. Oo. And syempre tingin ko doon sa last 3 matches na yun, Cup, yung first 2 games winnable sa atin kasi kaya natin. With the din yung composition din ng team natin. Pero yung kahapon, doon talaga tayo mapapalaban. Kasi feeling ko lang kahit siguro mabuo tayo with alam na yung reinforcements with the Hodrial brothers. Competitive kasi yung Invicta A. Nandun din yung mga gagaling nila. May mga experience din as yun sa semi-pro level kasi like yung CFL, WFL, semi-pro naman siya. Nakita mo rin paano sila maglaro, yung A nila. Oo. Talagang may chemistry na talaga. Actually, yung karamihan kasi doon yung mga nakakalaro din natin pag nag-open play tayo sa Invicta. Okay. Nakakilala na kasi sila. Alam na nila. Siguro yung mga amoy ng bawat isa, alam nila. So, maganda sila Kalay doon din. Doon ba siya? Wala siya kahapon. Iba yung female players nila. Pero yung the rest, yung core ng Invicta, sila nga eh. Okay. Pero buti, kasi alam ko, yung pa yung naging struggle nung una eh. Female players. So, buti, may parang last match day nyo may sumama. Hindi ko lang kung saan galing, kung sa Invicta rin ba yan? Kakilala ni Sir Lawrence. So, Nonoy. Yan. Yun yung naging reinforcement nyo. Buti na lang maano din. Oo. Actually, may experience din maglaro kasi yung dalawang female players natin na kakilala ni Sir Noy is naglalaro din sa CFL. Siguro third division ng CFL. So, may experience din talaga. Kumbaga, yun, batak din as female players. Kasi, iba din yung experience ng mga ganong tournament. Tsaka regular parang season by season din kasi yung style ng tournament. Kaya talagang may laro. Alam mo par, sana, ewan ko, sana mapanalo nyo na lang di talaga yung remaining games. Kasi parang, pag hindi yata nanalo, pag di nyo pa napanalo, parang imbis na nasa cup, nasa plate yata kayo, no? Oo, Kap, parang ganun. Tapos, at least mapanalo yung upcoming match kasi parang yung bottom, yung kasama din natin sa bottom 2 ay kapareho lang din natin since sa goal difference magkakatalo kasi medyo malaki yung margin kahapon against Invicta A. Tapos parang natalo din yata yung nasa baba pa natin. So
Doon nga. Pero may chance daw kasi di ko lang sure doon sa si as vice captain, si Gian yung nakausap ng Nakapag-usap. organizer. Oo. Oh, kung ano yung magiging format. Once may makatabla tayo doon sa points, doon sa sa table, hindi tayo automatic di tayo automatic eliminated as yun nga yung pinakamababang rank team. Oo. Kung may makatabla, magkakaroon yata ng seeding parang top 1 ng ganito makakalaban yung parang magcro-crossover. So, machamba natin kahit yung top seed siguro na magka-cup doon sa standings. Tayo Ano ba lulusot. Pwede tayo mag-cup. May ano ba yan? First of all, may ano ba yan? May prize ba yung pag nanalo? Bukod sa trophy? Money prize? Yun lang ang hindi ko pa na-check up. Kasi ang nakita ko last time parang trophy, medals, and yun nga, mga special awards. Not sure kung meron. Ang laki ng ang laki ng prior sa competition, may may quota na binayaran. Imposibleng walang premyo yun. Ayun lang, yung sa logistics kasi di na ako masyado since Parang hindi ako yung 21,000 per team ata yun eh. Oo. Paghatian ng 20 players maximum. O di ba, ang sakit nung sa'yo, di ba? Dalawa binayaran pa ni si Christian, di ba? Sakto lang naman for the love of the game lang din. Para sa passion eh. So yung next Saturday, until next Saturday yun yung group stage. So for the best boys, galingan nyo. Si Lawrence, maglalaro na yan. At ano na rin talagang kailangan na talagang bumuhos lahat ng players na, kasi nga wala na talagang rotation at yung substitutions din, yun nga walang proper na rotation so parang babad na masyado. Oo. Tsaka pala, Siguro, yung natural keeper pala wala kayo. Doon kayo nawawalan eh. Oo, yun nga. Pero naman din kasi Kap, willing naman din ako mag-step up pag kung ano yung wala sa amin. Kahit pwede naman ako. Yun nga lang masyadong malaki yung expectation sa akin as goalkeeper kasi medyo yun nga may mga nawala na rin skills tayo doon. Hindi, tsaka lethal din naman kasi mga attackers or mga players ng kalaban nyo. So talagang pupurgahin talaga yung keeper nun na mag-depend ng todo. Kaya kung magki-keeper ka kailan lambutan mo muna yung katawan mo. Parang kurtuwa ka muna. O black or Ter Stegen. O convert muna from yung kailangan matigas ka kasi ikaw yung central. Ikaw yung center back mo, then yun nga. Tama. May mga ganun nga adjustment din sa game. Pero sana nga yun Kap, makompleto next match day para kasi nakaka-apekto rin doon sa diskarte ng captain or ng coach, di ba? Hindi lang talaga ako maka-butt in doon sa usapan ng mga kapitan. Kasi syempre hindi naman wala ako sa listahan. Pero alam mo yun, yung siguro na minsan may sumasagi sa isip ko na what if naglaro ako ganyan? Yung mga lapses sa defense, kaya ko ba siya? Parang inisip ko kasi, di ba parang kahapon yata si Ronald at tsaka may isa pa kayong kasama na sino mo mga nakita mo center backs kahapon or defense? Tatlo yata yun eh. Oo, si Gian, si Ronald, tapos si Chester, nag-wing back siya. Nung wala pa ako. Kaya, sakto, sub kagad ako pagka second half Ako na naglaro nun. Isang center back, tapos yung magkapatid yung wing backs, full backs. Diba? Pag sa parokya, yun eh. Attackers yung ihirap eh. Ang hirap i-predict ng 11 kasi yun nga, tama nga naman din, availability ng players din kasi. Tsaka kung sino lang yung mga nandun, syempre iisipan mo na ng tamang posisyon yun. Tsaka napansin ko rin kasi, parang
3 games na ata kayo nagwi-wingers. Mm. Ang iniisip ko, kung manahihirapan mag-backtrack yung pag napakinggan din naman ito, parang na-release na rin naman na. Pero iniisip ko na sana magbago kayo ng formation. Kung baka hindi na effective ang may wingers, baka siguro magdalawa na kayo ng striker, parang ganun. Kasi yung isa doon sa strikers na yun, pwedeng mag-drop para lang sa parang mag-chase na ng ball in case ng kailangan ng dispossession para yung isa may iwan kasi wala namang offside dyan eh. Pero tapos since nagkakaproblema sa DM sa defensive midfield, sana magdalawang na lang kayo midfield. So parang tatlong depensa ganyan. Kasi hindi siya pwedeng maging 3-2. fullback eh. 3-2-2 talaga dahil hindi ko naisip na maging wingback yung tatlong depensa. Pwede kasing maging intact yun eh kapag na counter-attack na. Magiging tatlong tore na yun. Mm. Tapos kapag syempre yung isang depensa kapag i-chase down niya yung para maging ball winner. Syempre mag-adjust yung dalawa. Medyo lalapit dun sa para walang butas na malaki dun sa humahabol sa bola. Actually, Kap, yung sinasabi mo ngayon, parang nagkaroon din ng little preview kahapon nung ayun nga, naging may time na naging CB ako tapos syempre may mga napapagod ng player na magsasabi na defense muna ako tapos ako nangyayari umaangat ako hanggang maging central forward na ako. So which is yun nga yung nakwento ko parang na-share ko din sa GC natin sa Parokyanos yung may cross si Senyor Rafa na muntik ko nang ma-convert kasi medyo mataas hindi na naabot ng aking height. Header goal. Going for a header goal uli. Medyo yun, kinapos kasi which is talaga yun yung nakita ko na may tama ka din Kap na yung gitna natin medyo doon tayo problematic kasi on attack yun yung kulang sa defense ganun din. When yun na trinay ko rin siya i-fill in talaga yung mga gap na ganun position. Siguro, kasi kapag palipat-lipat din ako Kap nag from a left back nag-CB nung atake kasi medyo nagsabi yung kampi natin na medyo magdi-def muna siya kasi nakakapagod nga umatake. Nag-central forward ako hanggang sa maging right wing na naman to complement din kay Senyor Rafa kasi iba rin talaga yung nilalaro ni Senyor Rafa eh para nakakatuwa siya na may grit no? May grit na manalo eh. Parang, ang sarap nung ganong kakampi Kap pag kaya looking forward talaga sa Copa Cup. Oo. Pero syempre Kap naman parang commitment ko syempre is to defend the day kasi yun naman tayo naman din kasi yung partnership doon Kap. Oo nga. Trademark na ng Parokyanos. Yung wall. Oo. So, ayun lang. Medyo na-overwhelmed din naman ako. So, yun lang. Siguro yun lang din ko ano yung role ko doon sa PMFCF. Kung ano yung ma-feel kong gap siguro. Kasi pero yun hindi naman natin yun kasi nagiging problema nga nyo parang nababasa ko pag nag-uusap kayo. Yun nga yung defensive midfield nyo. What if maging dalawa na lang yung midfielders, wala nang DM? Tapos yung isang magba-back down na or magta-track down na midfield. Kung hindi talaga kaya, pwedeng dalawang midfield yung magta-track down. Pero kung kaya ng isa, yung isa kaya umangat para maging link siya nung sa dalawang attackers. Kasi nakakapagod nga yung may wing play, tama naman yun. Pero kung ang taktika sa inyo ipapagurin ng kayo para mabutas yung gitna nyo, napag-isipan nyo na. Baka di talaga umepekto yung maging wide. Kasi imbis na ang tactic nyo ay habulin nila sa inyo yung bola, parang lumalabas. Dahil puro wide kayo, wide din yung kalaban nyo. Kayo, pinapahabol nila sa inyo yung bola, ganyan. Pabaliktaran nangyayari.
Which is, Ayun ay sa akin lang talagang- naman kasi di naman ako naglalaro doon sa Invicta Cup. Oo, Pero good take din naman Cup, which is talaga naman din, yun yung parang nangyayari. Kasi, knowing na yung Invicta A kahapon, mga dribblers din karamihan ng players. So, talagang i-chase mo talaga, i-chase kung saan napupunta yung bola. Kasi pag hindi mo rin naman din habulin, defensive lapses din. Siyempre, di mo tinao yung tao. oo, So, kaya pag parang experience ko kahapon, sulit naman din kahit na late ako kasi talagang pinagod din talaga ako eh. Palipat-lipat day talaga before din. napagod ka rin. Day before? No, day Ay, before ano ng tournament. Ano naman din ako nun. Siguro, medyo nag-relax na lang din ako kasi parang inano ko na din. Assessment na din sa tuhod ko kung kaya ko na mag full sprint ganun. Kasi sabi ko nga kay Lore, magko-commit ako ever sa defense kung kailangan mag-chase talaga ng mga tao to defend Mm. talaga. Yung hindi makakuha ng tiyempong laro-laruin ba yung bola to create yung chances gagawin ko eh. Which is nagawa ko naman. Di ko lang alam kung ay assess ko. Pero tingin ko sa sarili ko, fulfill naman din. Satisfied naman ako. Kasi, yun nga, nag-usap kami nung nakalaro din, nung nakalaban natin na medyo kaibigan naman din natin outside the pitch na sabi sa akin, Uy Chris, walang na-concede dun sa part mo na goals, puro dun sa other side. Sa mo. side mo, Medyo natuwa na din ako may ganong compliment. Pero as a team, kasi syempre, ano eh, hindi mo na kasi nakatutuwa. nagampanan mo yung defense. Kaso syempre, Oo. ang iniisip mo doon yung as a whole eh. Oo. Medyo hindi pa rin Wala pa ring delete eh, no? Mm-mm. Kasi talo yung team eh. Siguro kung panalo yun at walang na-concede na goal, siguro pamalita ako pa sa buong barangay namin. Yung second game yun, di ba, yung against JP Morgan, 1-0 ata yun, di ba? 1-0 loss yun. Oo, 2-0 kasi 2-0. kahit one goal. Kahit isa lang yung goal kasi female player yun Ha? Pero nabalitaan ko lang yun Kap kasi hindi rin wala kami ka rin nakalaro dun eh. magkapatid. Ay, yung inisip ko, kung dalawa yung strikers, yung isa babae, yung isa si Senyor Rafa. Di ba? Medyo maganda yung Mm-mm. Kaso nangyayari, kailangan si Senyor Rapa din kasi kasi may dribbling at naibababa yung bola. Kung striker siya, 'di ba, parang poaching mahirap eh. Na i-feed na lang sa kanya yung bola. Ha? Naiget ko. Yung babae yung pinaka nyo, striker nyo, si Senyor Rafa yung CF nyo. Kasi yung CF pwedeng maging target man. Para i-feed dun sa babae. Ayun. Oo. Given naman doon sa mananging kakampi nyo mo, sabi mo nga, kung lumalaban din naman sa CFL, may na yun, may flair na yun, or may may galaw na yun. Oo. Yun nga lang talagang sadyang experience din at mas hindi naman mas magaling. Ayun, experience and magaling din naman yung defense ng mga rin natin. Nakakatapat. Given na yun, kasi talagang ginagawa lang naman din nila yung mga trabaho nila. Parang sa inyo din, ginagawa nyo lang naman din. Pero na yun blessing na yun, kasi given na 40 minutes yung laro tas nakaka-goal kayo, tas yung, di ba, pucha sa atin, 20 minutes ata yung pinakamatagal, yung sa sa Cherry, yung hindi invite, yung Secret FC, Secret Cup. 20 minutes na yun, minsan nakaka 2 goals, 3 goals na, ganyan. Pero eto, 40 minutes, tapos na-withstand nyo yung defense, ibig sabihin, kaya nyo. Kaya. Rotation lang talaga, availability ng player. Kasi hindi, yung stamina din ng mga player. Kasi yung tournament hanggang lang hanggang December 21. Oo, Kap. Every Saturdays from 16 November to December 21. So, ang November 11, ang December 14 ang last ng group stage. So, yung the next Saturday, yun na yung do or die na. Kung anong kayo. Oo.
Ah, CD. so doon na talaga may team na hindi na pupunta kasi ano, Parang, oo. or pupunta na lang parang token of ano, appreciation na sumali, parang ganun, no? Or yung Parang, may makakatanggap ng individual award. Pero ito lang nakakatuwa kape as parokyano na rin. Malaki yung chance ni Senyor Rafa to win an individual award. siya yung goal scorer niya eh. Oo. Oo. Tsaka Well, even without goal scoring din kap, kung magpapipiliin kunyari meron ganong ano na team MVP siguro I nominate Senyor Rafa. Iba din kasi yung ano. salamat talaga Nagagawa. Patrick at sinama mo sa amin si Rafa po. The future of the Parokyanos is bright. I'm that's it for dun sa ano sa iyo Chris. Hari nawa ano itong mga darating na Sabado pa mapanalo nyo na. Oo, Kap. Thanks, Kap. Yun. Di talaga ako maka-comment kasi syempre di man ako sumama nun. Kasi alam mo naman, sabi ko nga hindi rin ako makaka-coach ganyan. Kasi nga may mga weeks nga ako nawala. Which is ito nga yung previous week. Kasi wala ako Yeah. rin sa Pilipinas par. Alam mo naman ang hobby natin ay mag-travel. Kaya nasa travel ako. Dadako na tayo sa SKL Cup. Dadako na tayo sa Actually, yun segment. talaga yung topic eh, yung sharing mo, tsaka yung sharing ko. Hindi, paano ba yung umpisan? Kasi, dahil inuuna ko nga yung mga bansa na visa free. Tapos parang lahat ng mga napuntahan kong bansa ay nasa medyo malapit sa equator, kaya medyo mainit. Aside lang dun sa Genting Highlands ng Malaysia. Kasi ano yun eh, mataas, so parang malamig talaga. Pero ito pa rin napunta namin. Literal na malamig. Lalo na ngayon pa four season winter. Taiwan Oo par. nga, Kap. Ano eh, above the tropiko ng Cancer doon sa mapa, tsaka sa globo. So, malamig na ka. Par kasi kung titingnan mo rin sa mapa, mas mataas pa sa location ng Hong Kong. Eh yung Hong Kong malamig yun ah. Kung titingnan mo sa mapa, nasa angat pa niya yung Taiwan eh. Medyo kalibel niya yung mga Shanghai yon yung talagang malamig. Pero par, Malamig. grabe, first time ko, alam mo, paano ko magiging intro to? Sila yung mga Chinese na mababait. Kasi di ba Republic Pero of China maliit rin eh. yan, Taiwan? Oo. Sila yung ROC, yung mainland ng ROC. PROC. Oo. Ang ang sabi ko nga sa inyo, di ba sa biruan, sa GC, ang mga lahi ni sumunod sa yapak ni Chiang Kai-shek at ni Dr. Sun Yat-sen ay mababait kaysa dun sa mga naniwala sa ideolohiya ni Mao Zedong. Ni Chairman Mao. Chairman Mao. Par, grabe. Alam mo ba yung umalis kami sa Pilipinas. Napaka-detalyado. Thursday, last week. Ano siya? Ang temperatura sa Pilipinas ay around 25, mga ganun. Typical na lamig ng Pilipinas paggabi na wala pang December, November pa. Eto par, ang biyahe ay wala pang 2 oras, parang isang oras at kalahati. Bakit ko nasabi? Kasi bago ako bumiyahe, nag-download ako ng episode ng The Cool Pals. isang isang oras yun. Tapos, nag-download din ako ng isang episode ng Bago Matulog with Red Oliero. Ano yun? Isang oras din. Tapos, ang na-play ko lang doon kalahati. Kasi pagka ko, nasa Taiwan na. Isang oras kalahati nga. Or alam mo, pagkalapag, syempre aeroplano, wala pang lamig yun. Kasi may cooler and heater naman ang plane. Pero pagkabukas ng tarmac, paramdam mo na yung lamig. Ang lamig niya. Welcome to Taiwan. Huwag na kayo mag-Baguio. Masyadong crowded ang Baguio. Crowded nga naman ngayon. Pero yung lamig niya parang alam mo yung pinaka
hindi naman sobrang lamig ng Baguio, pero ano, pumapantay na sa Baguio. Tapos, syempre parang, okay. Yung literal yung lamig. Pero kasi lumapag kami mga 1:15 ng madaling araw. Hinihintay namin kasi magbukas yung, syempre may mga accommodations at mga attractions kasi kaming binayaran. Ang ano nun, yung opening ng mga kiosk niya sa airport sa Taoyuan, 4:30. So, ang lamig. Hindi ko alam, walang heater yung aircon. Ina pre, nagngingit-ngit ka sa And ang suot ko pa nun ay naka-shorts. Tapos naka-long sleeve ako na na sweater. Yung lamig umaakit mula sa binte. Para kami numulto ng ginaw. Giniginaw ka na, ganyan. Tapos ito ba, may isang epic kasi ako dumating na 4:30, ayan, nakuha ko na lahat, pero nanginginig na. Nagkaroon pa ng struggle na yung land bank, kasi di ba, ang ATM, kahit iba-ibang bangko, basta ang ATM machine ay may Visa, Mastercard, Union Pay, JCB, yatanggap. Sabi ko, day before pa nung bago umalis, tinawag ko na sa land bank. Sabi ko, pwede ko po magamit yung land bank card, ATM ko sa ibang bansa na pang withdraw ng cash. Sabi, pwede naman sir, ganyan. Dinaniwala na ako kasi land bank na yung tinawagan ko. Alam mo, pagdating ko doon, hindi gumagana yung hindi ako naka-withdraw ng pera. Sabi ko, puta, anong gagamitin kong pera sa Taiwan kung wala akong ma-withdraw? Buti na lang, may isang bangko ko na credit card, may cash advance. So, naka-withdraw ako. Salamat, video. They find yung ways talaga. They find ways. Pero naka-withdraw ako. Ang nakakatawa, ang epic kasi yung nangyari nun, kasi yung Taoyuan kasi kung nasan yung airport, siya, yun kasi yung Taoyuan, yun yung nilalapagan ng mga eroplano galing Pilipinas. So, AirAsia, Cebu Pacific, PAL, yun doon. Meron kasi sa mismong Taipei na na airport yung Songshan, pero walang lumalapag na Philippine plane doon. Yung Taoyuan, although siya yung parang isa sa malalaking airport, outside ng outside ng Taipei. Parang Clark. Parang Clark ang dating. Pero wala akong masabi. Kasi pagdating dun sa nung papunta na kami ng Taipei, alam mo yung advance ng technology. Kasi may lahat ng stasyon nakakonekta sa airport. So bago ka pumunta ng Taipei, mayroong tren na, although may tren from airport na pupunta ng Taipei na commuter train. Ibig sabihin, lahat ng istasyon, dahil nga commuter, hihintuan niya. Pero meron din ng express train. So parang from airport to Taipei main station, parang 3 or 4 lang na stasyon yung hihintuan niya. Parang ganun ka-advance. Ang advance ng ibang bansa talaga naiirita ako. Tapos ayun, sobrang Nagkaroon ka na naman ng point of comparison, Kap. Oo, ayan. Isa akong anti-Pilipino na eh. Tapos pagdating doon sa mismong Taipei, nagda-drop na ng 16 degrees mga 6:00 ng umaga. Tapos from papunta doon sa hotel, parang isang istasyon lang. Although siya, nakakalito kasi yung niya, sa pagtingin mo sa mapa, para siyang buong mapa ng plano ng proposed lines ng mga MRT, LRT dito. Pero doon, nakalatag na, operational na lahat. Mukha siya nakakalito. Pero hindi ka malilito dahil lahat ng istasyon lahat ng lines ay may corresponding na kulay. Kaya di ka talaga malilito. Ang magaganda lang, imagine yung
alin ba dito yung mga stasyon natin na magkakakonekta? Parang EDSA Pasay ng MRT to LRT. Tapos yung Oo. LRT Recto to Yeah. LRT to Recto Station din, yun yung magkakonekta. Tsaka Oo. ewan ko may MRT. MRT 7 di ba? Yung sa North Avenue. Pero doon para magkakakonekta lahat ng mga istasyon na nasa Taipei Main Station. Alam mo ba, bibigyan kita ng trivia, yung Taipei Main Station ay istasyon na dumada ng Blue Line. Hindi ko na sabihin yung mga stasyon kasi ano yun eh. Ay yung line na yun nung tinatravel nun. Yung Blue Line, yung Yellow Line, yung express na pa airport, tapos yung high speed rail na papunta ng mga probinsya. Oh, Sobrang laki ganda. grabe. At ayun, ang maganda kasi sa Taiwan, hindi lang kasi kami nag-focus sa Taiwan, sa Taipei mismo. So, napunta namin yung Kaohsiung, yung pinakababa, yung medyo malapit sa Pilipinas, yun. Pinas. Oo. Oo, Kaohsiung, Taichung, yung medyo nasa, kumbaga siya yung Visayas, ganyan. Tapos, yung Tri-City, o sabihin natin yung mga nasa northeast part, yung may nakaharap na sa, East China Sea, kasi yung Taipei. So, parang nalibot na rin lahat. Alam mo ba, dahil may high-speed rail, sana magkaganon din sa Pilipinas. Para kang nag-travel ng NCR to Zamboanga. Parang ganun yung feel. Kasi syempre, isang bansa na yung Taiwan eh. Papunta doon sa pinakababa. Kaohsiung, 2 oras lang Tayo lang yan, grabe. Grabe yung advancement ng tao. Tapos walang kamatayan na 7-Eleven pa rin ang pinaka magtatawid sa yung kagutuman. Kasi pag sinabi mong 7-Eleven sa ibang bansa, ang layo nun sa atin. Kasi super convenient talaga. Doon nga lang ako nakakain ng carbonara na na masarap. Curry. Baka may na naman, Kap. Point of comparison ka na naman. Pre, dyan, may Kap. Thai curry nga sa 7-Eleven eh. Ang sarap eh. Ang kalasa niya dito ay chicken curry natin eh. Tsaka milk tea, Solid talaga 7-Eleven. Kahit sa bansa talaga, Thailand talaga, tsaka Taiwan. Wow. Nakakagutom naman, Kap. Balik tayo dun sa episode yata na kasama natin si Miss Isha. Yun nga sinasabi ko na ito, nung unang araw kasi, medyo natuwa pa ako na, alam mo yun, yung, hindi kasi uso sa atin sa Pilipinas yung malamig, magmamalamig lang December. Pero itong winter season sa kanila, na intro yung napuntahan kasi namin. Alam mo yung sinulit ko talaga yung lamig, na to the point na, syempre, pag mga araw, yun yung may lalakarin kami. Pero pag yung nakabalik na ng hotel ng gabi, susulitin mo lumabas ng hotel para mag-stroll ka lang around ng nung area. Meron kaming naging lakad ni Cutie Fruity na from hotel namin, pumunta kami dun sa isang sikat na Japanese ramen shop. Although sa Japan lang kasi to yung Ichiran Ramen. May branch siya sa sa Taiwan. So pinuntahan namin 'yon. Alam mo ba ang queuing time ang queue namin doon ay around 1,566. Number namin sa pila. Dumating kami doon nasa around 1,066. Ay 1,000 something. So ang tagal, ang layo. Tapos pero good thing naman, bumibilis naman yung number kasi may mga kumakain. Tsaka iba siya yung traditional, di ba kumakain tayo sa ramen kuroda, parang Filipino style. Magkakaharap, ingay, usap-usap habang kumakain. Doon para sa mga introvert na katulad mo talaga yon kasi kakain ka pero isusulat mo na, may checklist na ng magiging ramen na gusto mo. Tapos ibibigay mo na lang, magre-ring ka ng bell para kunin yon. Tapos antay ka lang ng 5 minutes or basta below 5 minutes, lalabas na yung yung ramen mo. Kakain ka na lang. Ang kaharap mo lang yung
karatan na ano na bintana na kapag may kailangan naangat siya. Tapos Angat. para kang alam mo yung Para sa mga kumpisalan cup. Oo, ganun yung itsura. Yan! Ganun lang talaga, ang kaharap mo lang ay Yan, yung gusto ko ramen. yan. Ang kaharap mo lang talaga yung ramen mo. Yan. Pero itong malupit dyan, habang naghihintay kami ni Cutie Fruity, ako kasi sabi na natin, marami na akong sikat na personalidad na nakita. So parang pag may mga ibang sikat na nakita, parang hindi na ako na overjoyed or na sasabik. Yung may magpa-picture pa ako, hindi. Parsiyo. Kailan mo siya, di ba? Oo, Team Payaman. Parang nandun. Pero di ko na sabihin kung sinong kasama. Nandun siya. Tapos parang nagkakatinginan na kami. Pero siguro di ako lumalapit kasi nga, siguro iniisip niya hindi ako Pilipino. Ganon. Kasi alam mo naman yun, na medyo kilala ka. Although may ibang mga Pilipino lumalapit, kuya pa-picture, sir, pa-picture, ganyan. Alam na Pilipino ka. Pero ako Pilipino. kasi parang nakakaya naman na parang hindi naman kami nagkakalayo ng edad niyo. Tapos magpa-picture ako sa kanya. Pumila ako doon para kumain ng ramen, hindi pa magpa-picture sa'yo. Ayun lang Yun yung araw na bumili ako ng nung Final Fantasy na Yun na-share mo nung last episode. Oo, Yung parang pala kasi yung kwento doon. alam mo ba ito pa yung isang na mind blown ako. Yung mga Taiwanese, hilig nila yung maglaro ng claw machines. Yung- Super hilig nila yon. Tapos pati yung mga 'di ba sa atin pala bunutan, pag may nabunot ka, may number, tapos tapos may corresponding na number sa mga parang may kukolektahin sa ka din item. Oo. na item. Meron din ganun doon, pero yun naman ay hindi na dadaan sa chalk at ibababad sa tubig. Pipitikin yung gano'n. O yung mga pinipitik pa. Pardon, legit halimbawa Saint Seiya, Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen. Laruan talaga parang kapalit. Wow! Tapos Yes, ako yung figure. Ato, kasalukuyan ko na pong nakukurot si Cutie Fruity. Kasi meron dun sa Taipei Main Station, may underground mall siya. Nabanggit ko nga, nandun na lahat ng trend. So, parang iniisip mo, kung may underground mall pa, may mas mababa pa doon. So, sobrang lalim na nung mall. Doon sa underground mall niya, may isang stretch. Una mabobore kasi puro bilihan ng pambabae, ganyan, mga case, cellphone, ganyan. Pero may isang stretch na from pasilyo na A hanggang T. Puro tindahan ng tindahan ng mga action figures, mga Gundam, ganyan, mga manga. Wow. Puta. Pasilyo A to T na comic alley. Oh. Tapos, mga laro sa PS4, ganyan, PS5, sa Nintendo Switch. Kaya nagtagal talaga ako doon. Lahat pinapasok ko eh. Tapos may arcade na. Siguro sikat doon, wala kasi ako nakita na arcade na naglalaro ng mga Tekken. Yung katod sa atin, sa mga Quantum. Ang nakita ko doon, pwedeng magkalaban yung bata at matanda. Ang laro nila ay yung nabotan ba yung Mushiking na na laro na, ang laro niya card. Isang attack ay card swipe, parang ganun. Doon Pokemon. Uy. Gago, parang angas nga. Sobrang advanced na wala siya dito. Siguro kung meron man time zone siguro. Pero doon ko lang nakakita ang astig niya. Sabi ko, parang cancel muna yung Thailand, parang Taiwan yung masarap punta. Ay, Kap, share mo naman din, Kap, kasi pag may mga ganong treatings, mahilig
ang hilig kong puntahan yung mga ano, Attraction. yung mga historical at Ah, attraction. okay. Yan, yung I got share you. mo naman yung I, pa-museum mo, Kap. I got you, boy. Ay, natapon ko na pala yung aking ano. Pero ayun, day itinerary sinabi ko. Pero tulad niya wish mo, ano, Invento yung itinerary. actually kasama kasi namin mga seniors din. So parang hindi rin masyado napuntan yung mga ano dahil alam ba ang mga attractions doon ay literal na lakad. Sa ating mga bagets at napapunta pa ng ano ng adults, kaya pa nating maglakad. Pero sa senior, hirap na talaga sila. Alam mo bang ano, ito, sa Kaohsiung, siguro medyo ano siya, hindi siya ganun ka-lively compared sa ano sa Taipei. Pero mga Buddha Museum, ganun. Spring and Autumn Pagodas, ganun. As in yung, paano ko ba siya i-picture? Yung Chinese garden sa Luneta, Mm. gawin mo lang ng isang mas malaki pa na ang sinlaki niya ay parang Lamesa Eco Park ang dating. Tapos ang daming pagoda na ano, sa mga palibot ay may mga Buddhist temples pa. Ganun. Tapos yung huli kasi namin doon yung Foguangshan Buddha Museum. Museum siya, may tindahan. Kung saan ako nakabili rin ng piyaw. Ang piyaw daw ay sinabing para sa money, wealth, basta lahat ng good things. Ayun, doon siya nabibili. Tapos sa dulo niya kasi may malaking Buddha na nakaganon. As in, ang laki, para siyang kamay ni Jesus yung laki. Tapos ano, yun sa Kaohsiung. Sa Taichung naman, dapat hindi namin na napuntahan. Siguro next time. Meron kasing, ako, personal choice ko doon ay merong painted animation lane. Isa siyang street na imbis na graffiti nakalagay, puro mga puro painted walls ng mga anime na nandun. So may isang wall na halimbawa Totoro, isang wall One Piece, isang wall ay Mojako, ganyan. Halo-halo. So masarap siya para sa atin na mahilig sa anime. Pero kung hindi ka mahilig, parang hindi mo siya ma-appreciate. Parang Syempre, pass by lang, no? Ipa-pass by mo lang siya. Syempre, pupuntahan mo siya. At isa pa, wala siya sa syudad. Mag-high speed rail ka pa. From Taipei to Taichung, parang 1 oras din. Tapos magbabas ka papunta dun sa mismo specific na lugar na yun. Isa pa sa hindi namin napuntahan, syempre yung Miyahara ice cream. Actually, ano siya, base sa history, opisina siya. Parang ano siya, post office or parang opisina ng gobyerno. Tapos ang nangyari, na-abandon, binili ng isang private company, ginawang ice cream shop, yun nga yung Miyahara. Tapos ano, mahal ang ice cream. Better siya na ang isang ice cream ay paghatian ng isang tao kasi malaki rin naman siya. Pero ang maganda kasi sa kanya, alam mo yung parang Harry Potter na ang bookshelf ay hanggang taas, tapos puro libro. Sobrang aesthetic niya, pati yung floorings niya at ang kisame niya ay parang pa-Hogwarts na. Ganon kasi yung itsura. As ano, ewan ko, kung bakit si Cutie Fruity ay nag-ayos doon. Kasi meron kasi doon na lugar na tinatawag na flower farm. Yung Holy Flower Farm. Ayun kasi ay para ka namang ang aurahan mo ay para ka nasa Winter Sonata or yung mga nasa Korean series. Meron kasi imagine mo na lang payapa nung flower fields. Tapos may piano sa gitna. O di ba? Di ba yung Instagrammable, di ba? Kaya ayun, nakakaano siya. Tapos ayun, third day, yung Tri-City, yun nga, yung
Ang dami talaga namin pupuntahan kasi ang dami nga namin tinapuntan. Pero yun nga, in Geopark, yung nasa northernmost na siya, kaharap niya na talaga East China Sea. So, konting binoculars pa, tanaw mo na yung China talaga. Tapos sa baba ay ang Hokkaido ba yun? Oo, yung medyo babang ng Japan. Kasi Japan. ang taas ay Sapporo, ang taas. Hokkaido yung, basta yung kabila. Mm. Tapos ayun, rock formations kasi nandoon. Tapos dun talaga na, paano ko ba ma-describe? Sobrang lamig talaga dun kasi malamig na nga yung winter season na nga. Mahangin pa. Tapos malapit ka pa sa dagat. As in, dagat na yun eh. As in, malamig talaga. Ang nakatanong nga ako eh. Actually, nakaano ako, parang may mga araw na umuulit ako ng damit. Kasi talagang hindi ka naman din talaga papawisan. Pawisan. Mm. Oo, hindi ka talaga papawisan. Hindi ka mamamaho, promise. Kaya yun. Tapos yung cream of the night ko talaga noon, nung araw na yun, yung Sky Lantern. Mm. So, ang ginawa ko kasi doon, may mga colors kasi na parang parang katulad sa Pilipinas na pag namamanata ka, may kanya-kanyang kulay ng kandila ay may May corresponding kung ano yung hinihingi mo, Kap, no? or pag red ay love, peace, ganon. Tapos pag yellow ay money, career, yung mga ganon. Mm. Meron, ang kulay kasi namin nun ay red, yellow, green, tsaka blue. Ang yellow kasi ay tungkol sa sa wealth, money, success, career. Alam ba, sinulat ko doon? Siyempre, sinulat ko muna yung mga hiling namin pa, personal, ganyan, sa mga pamilya namin. Pero nung may espasyo pa sa baba, nilagay ko, 1 million subscribers na parokya na siya. Spotify/YouTube, nilagay ko yun, par. Tapos So, yun. lipad na. Tapos libad. Ang nakakatawa man nun, na rin siguro marami na rin Pilipino na napunta doon. Siyempre, pipicture na ka lang Taiwanese. Ano ba nun? Magsasabi sila lang, hello, opa, mabuhay. Mm. Mga ganun siya. Alam na siguro maraming Pilipino na napunta doon. Kaya yun. Tapos yung mismo araw na yun, yun na-enjoy ko rin yung National Palace Museum din. Kasi yun eh. Lahat na kumbaga siya yung makukumpara ko dito sa National Museum natin. Pero doon, museum, tapos yung mga kaharian sa Princess Ars. Ganun na ganun. Princess Ars. Oo. Tapos, yung last day sa Taipei, yun yung Taipei talaga, Taipei 101, ganyan, Taipei Zoo, ganyan. Nasarado, yung Taipei Zoo, tsaka mga kong gondola na sasakay ng cable car. Parang sinabi ko, okay, may chance na bumalik kasi may mga hindi okay. Kaya ayun, looking forward na makabalik. Pero maganda yung ganito November to March kasi malamig talaga pre. Alam mong Pilipino ako kasi ako lang yung lumalabas. Although may mga foreigner din naman at mga lokal na nag-shorts pero naka-puffer jacket sila. Yung mga kapal. Pero ako talaga ay t-shirt lang at shorts. Paano mo ako nakilalang lumalabas, ganun din talaga ako eh. Yun lang yung masaya ko kasi yung mga best buys ko talaga doon yun nga itong Final Fantasy. Tapos doon ako nakabili ng AirPods. AirPods at yung aking nung app watch. Yan. Tsaka ito. Dapat pala, Kap,
flinex mo rin nung last episode. Tsaka ito hindi naman ako nahilig dito. Ang kapatid ko mahilig dito. Si Cutie Fruity rin ay mahilig dito. Pero dahil nandun ako at mukha akong KJ pag hindi ako bumili, parang abot niya. Napabili rin ako nito. Alam mo bang ang Pop Mart ay sikat na dito? Oo, Yung mga- syempre. yung Yung, ano, mga labubo, di ba? oo. Hmm? Yung bukod pa doon, Kap, sa Labubo, di ba? Yung Monsters, iba. Pero may iba doon sa Pop Mart may mga iba-iba din. May yun nga Skull Candy, tas may Avengers nga doon, nakita mo. Yung sa kapatid ko nagpabili isang box Harry Potter ganyan. Ako di ako mahilig doon. Pero may nagtingin kasi ako na sige na nga, what if bumili ako ng isa. Tas yung panlalaki. So bumili ako. Ito oh. Mukha siya sa mga Nice. Ang angas. Angas niya, tonto ako. Kasi ano siya panlalaki siya, hindi siya pambabae. Yung design niya, ano siya, para siyang, ano ba itsura niya? Mukha siyang ano, yung sa steampunk. Ayan o. Wow! Oo, yung ano. Mukha siyang Yung astronaut. Pagka ano, minsan kinakausap, masarap nga siya kausapin sa gabi na, no, pag, bantayan mo ko sa panaginip ko ha, para di ako multuhin. Tapos pag alis siya, ganun na, mag-aalis na siya. Ah! Ah. Kaya yun, ewan ko, masasabi ko bang maganda to? Oo, masasabi ko maganda, pero ang masakit sa akin nung mahigpit lang ang airport kung, kung ilan umalis ka, kung ilan lang inalaw sa'yo na weight ng bagahe, dapat yun lang din yung pauwi Yun mo. lang. Oo. Yan nangyari, napasarap, naparaming nabili. Ayun, nag-exit, nagbayad pa sa'yo. Alam mo, nakakalungkot yun talaga yung, ewan ko, sa lahat ng mga nagiging travel ko, yung last day talaga yung nakakalungkot. Kasi, magbaback to reality ka na aalis ka na, tapos, ayun nga, yung Taiwan, sobrang lamig. May miss ko yung pagkain. Ayun. Magkakasipangs ka din eh. Alam mo umalis ka kami doon pa-intro ng bagyo sa kanila. Yung galing dito, Kap. Yun ba yun? Tapos pagdating mo ng Pilipinas, biglang maaraw. Mhm. Nakakirita pa kasi sobrang lamig. Paglapag mo ng Manila, sobrang init. Oo nga, Kap, napachat ka pa nga sa G. Sabi ko, gusto ko dito sa Taiwan. Tapos, ayun, yun pa pala. Hindi ko nabanggit na Tapos sa namali National pa ako ng basa. Sa National Palace Museum, syempre nandun yung history yung kay Chiang Kai-shek. Tapos Oo, yung yun, talaga, Kap. tapos yung freedom demonstrations nung 1990 sa kanila kasi parang freedom of the press sa kanila. May isang malaking hall 'yon. Tapos parang ramdam mo yung di ko masabi pero yung people power sa Pilipinas parang isa rin siya sa naging prime mover sa mga ganong around the world. Mhm. Yung parang nagkaroon ng boses yung mga estudyante para sa para sa Freedom. movement ng bansa. Tapos may isang wall doon, lahat ng pop culture naman, lahat ng may kinalaman sa Taiwan. Tapos meron doon isang maliit na article 2010 ata 2012 na-diary sa kanila yung si Chewie na-admit sa JYP. Nandoon na picturean ko siya. Kasi Chewie yun eh. Siguro yung mga next time na lang yung yung pinagshootingan ng Meteor Garden kasi gusto ko talaga yung mahil yung inner child. Ah. Oo nga, Kap. Oo, yun. Medyo nasa south siya eh. Sa may Chiayi, ganyan. Bago mag-Kaohsiung. Kaya ewan ko. Masarap siya, pero kung pupunta ng mga summer, siguro mainit na, hindi na enjoy. Parang dito na rin, no? Ganun na din.
yung temperature dun. Ang struggles lang kung sa Thailand makakausap mo pa sila na ano eh. I want this, ganyan. Eat, eat, mga ganun. Doon promise kahit bus driver ng kausap mo. Siyempre sinasabi mo na yung lugar na pupuntahan eh. Siyempre, pangalan na yun, alam na nila yun. Di ba, pag ikaw Pilipino, sabihan ka ng Amerikano na Tacloban. Siyempre, alam mo na yung tunog nun. Pero struggle talaga kapag may kausap ka na local tapos ang pupuntahan nyo ay driver talaga. Wala na ako maintindihan. Minamandarin na ako. Oo, Kap, may ganyan din experience. Like, yung naging ka-meeting namin, yung representative ng TECO dito, ng Taipei Economic and Cultural Office dito. As in, may dala talaga silang translator once na ipag, sa amin, meeting. Pero ang sexy pakinggan parang ang sexy nga pakinggan nung hindi siya Mandarin eh. Oo. Parang, yung mga ganun. ang ayos niya pakinggan kasi yung pag yung mga alam mong mga Chekwa sa Cancel. parang pa-cancel na road to cancel na pag nakakita ko ng mga yung mga pampogo na Chekwa Ganun. pero doon ang ganda pakinggan lalo pag mga nasa city ka kasi nag-English yung pero pag sa probinsya ang hirap na makipag-usap kasi alam bang ang best friend mo doon ay Google Translate kasi buti na-update ni Google yung pwedeng yung kaya niyang i-translate pag tinapat mo na yung camera. Ay, maintindihan mo na. Tapos, pag hindi kayo nagkakaintindihan ng driver, sasabihin mo, yung English, where's the bus stop going to, ganyan. Tapos, i-translate, tapos yung may papakarinig sa kanya. Yun yung struggle talaga, napakahirap. Pero, infrastructures, culture, wala akong masabi. Siya mabait. Sabi ko, mabait talaga sila eh. Wala akong nakita na yung mapanakit or yung medyo harmful na hindi ako safe. Parang Thailand din kasi mas naman to, mas language barrier lang talaga yung kasi nga hindi masyado, lalo pag matanda na yung kausap, hindi talaga Yung local. Basta or yung mga drive. Pero pag yung mga shop owners, mga sa tindahan, or sa restaurant, ayun, nakakaano ng English. Kasi, kahit din sa mga istasyon pag nagsasabi sila ng istasyon, parang dito rin sa LRT, next station, ganyan. Tapos biglang, local language, tas English, ganun. Tsaka yung pina-flash nila, English and hindi ko sure kung Mandarin ba yun or feeling ko hindi Mandarin yung ng Hokkien na tayo or O basta yun. Basta iba. Kasi may mga language na kasi dun sa Google Translate, kung titingnan, meron traditional Chinese, merong simplified Chinese. Yung magkaiba yun eh. Inisip ko yung traditional yun yung Mandarin eh. Eh, ang lagi kong gamit, simplified. So, tas yun yung naintindihan nung sa Taiwan. Kaya yun. Para sinasabi ko sa iyo, pares kayo ni AIDS. Dapat matry, local, tas try nyo na yung biyahe, abroad. Promise. Oo nga, Kap. Gaya na, para may unang tatak na din yung passport ko. Tayo, iinggitin kita. Sabi mo kasi passport eh. Tingnan mo, ito. Meron na akong tatak ng tangina na, wala Wala. Oo nga. Ano ba itsura nun? Yun.
May tataka ko ayan, oh. Ito, oh. Oh, yung box. Oh, Oh. ano yan? ROC, Taiwan. Hmm. Panis. Ah, Kaya ano, mababait sila. Promise, mababait sila. Magugulat ka lang kasi mukha kang pinapagalitan. Kasi ano sila eh, di ba mga Chinese, ano sila magsalita? Maingay, ano, hmm. kahit, Continuous kung ano, tuloy-tuloy. kahit hindi naman nakikipag-away, malakas yung boses. Lakas boses. Oo. Pero di sila galit nun. Hmm. Parang sasabayan mo Depende na. lang Kap kung member na ng diplomatic corps kasi medyo malumanay na yung nakausap namin yung Kunyari, from the ambassador hanggang doon sa staff nila. Siguro na-adapt na din paano magsalita yung mga Pinoy dito. Tsaka pag oo. Sa atin kasi di ba pag konting masigawan tayo, parang tayo eh. Na-hurt na tayo eh, mga ganun. Anong sinabi na naman sa akin to, parang galit na galit sa akin, no? Yung ganun. Pero hindi sila galit. Parang ano lang. Yun yung pag nakita ka rin naman sa mga 168 or sa Divisoria or sa Ongpin ng mga Chinese, ganun din mag-usap eh. Oy, siya, ano ko dyan? Ay, na-cancel talaga tayo. Cancel. Road to cancellation. Alright, so, napahaba Kap, tayo. meron pa pala ako pahabol, Kap. Mm. Kap, sa Taiwan ba, meron din parang kagaya dito sa Pilipinas na all roads leads to Cubao? Ay, hindi naman. Hindi siya tulad ng Pilipinas. Pag sinabing nightlife, hanggang alas 12 lang talaga. Nagsasarado talaga yung mga establishment. May mga ilan-ilan na konti na lang talaga yung bukas. Kaya kung talagang magugutom ka ng alanganing oras, bumili ka na ng marami sa convenience store tapos dun mo kainin sa hotel mo. Kasi wala ka na talagang maabutan na bukas. Pero kung ang hanap mo ay atup, wala nun par. Pero merong ano siya, sa Simen din kasi kami na tuloy, parang siya, ang ganda parang nung dumating ako doon ko masasabi na parang siyang Shibuya eh. Crossing. Kasi, paggabi talaga, sobrang dami ng tao, makakita ka ng, parang doon nga yung meet up or parang grand eyeball ng mga estudyante eh. Tapos parang makikipag-meet sa mga boyfriend or mga kalandian, coupling. Tapos makakita ka din ng mga tinapay na korting tite. Doon, di kita niloko ha. Tinapay na waffle, korting tite doon. Mukhang magustuhan ni yan ah. Alright, uy, yun ha? Literal yun kasi makikita mo naman talaga sa isang street yun, may mga ganun talaga. Parang ang masarap talaga doon yung skiers, tsaka ako kasi di ako mahilig sa matamis pero si Cutie Fruity mahilig sa tanghulo. Siguro na-enjoy ko doon yung pork bun. Kasi naka-English yun eh. Pork bun, xiaolongbao, xiaomai. Ganon. Pero, minsan parang gusto ko sabihin, ba't pork bun? Pwede naman siopaw to. Siguro, siopaw din naman sa language nila na to. Pero masarap par. Malaki. Sabi natin 35 Taiwan dollar, around 50 pesos din. Sulit na din. Busog ka doon. Malaki eh. Sa binibilhan natin doon sa Binondo. Malaki. Tapos hindi siya walang bola-bola or asado. Talagang pag sabing pork bun, pork talaga siya. Kasi kung gagawa may condiments area, wala sa per desk. Doon ka gagawa ng sauce mo. Kaya kung gusto mo damihan mo. Damihan mo na yung spicy par. Choice mo pala yung magiging sauce. Oo, ikaw na
Kaya wala rin ewan ko dito talaga nauso yung sa Pilipinas yung ano eh, yung may siopaw sauce, yung mga tamis. Dito lang ata yun, doon hindi eh. Basta ang sulit doon ano, 7-Eleven, pero mas sulit din yung mga local ano, restaurants. Yung mga home business. Promise ano, wala kang makikitang ano, pusa. Meow, meow. What? Hindi, ano. Hindi, ano, quality. As in, quality talaga. Nakikita mo, ginagawa sa'yo, niluluto, ganun. Hindi siya yung pre-made na parang show my house. Tapos ano, may hihinto na truck at magdidiskarga ng mga ano, gawa na mga siopaw or siomay. Walang ganon, par. Homemade talaga. Homemade. Kahit mga noodles. Ito last na lang. Ang napansin ko lang sa mga noodles doon, yun lang talaga hindi ko nagustuhan eh. Iba sa noodles natin kasi malasa na, malinamnam, pero ang pagkakaluto ay nakahiwalay ang noodles sa sa sabaw na may sa sabaw at karne. Kaya pag kinain mo yung noodles, ano lang siya? Plain noodles lang yung lasa niya. Tayong mga Pilipino pa nang pag kumain ng noodles, sabay Sabaw. sa ano eh. Oo. Kaya yung linamnam ng ano eh, nanalasahan din nung noodles. Yun lang yun yung na parang di ko trip. Di ba? Kasi iba yung lasa ng pag puro noodles pa rin kape. Parang, Oo. ewan ko lang din. Parang Ako kasi matabang. nalasa ako parang, matabang ka. Ewan ko. Di naman sa nakakain ka na ng karton, pero Wala parang namang, ganun yung texture. tsaka Madila. siguro ang kinaibahan lang din, medyo, tayo kasi, medyo malapit tayo dahil pantropiko nga tayo, ano, mas ano tayo sa spice, mas mayaman tayo sa spice. So, magugulat ka na lang, may ibang mga luto doon kasi na parang kulang sa parang may something na kulang, pero ikaw na yung Lasa. magtitimpla. Tapos wala pang patis. Walang patis doon eh. Tayo pa naman may sa patis, ganun. Konting Oo, yung pampala. ayan, Alat. ang palasa. More on naman sila, mga ano nga ba to? Imbis na ang pampalasa ay yung mga dahon na na cilantro, mga ganun. Gulay. Imbis sa pepper, ganun, Tsaka masarap mag-hotpot. Kaya sabi ko sa iyo, hindi kami nakapag-samgyupsal dito na sa Pilipinas, pero doon sa Taiwan, hotpot. Legit hotpot, masarap. Alright, so, pahaba tayo doon, Chris. Ito na yung considered na longest episode natin. So, Chris, Worth it naman, Kap. Experiences natin. alam mo ang hinihintay ko, yung ikaw naman yung ikaw na yung magta-travel. Kasi pag ikaw na yung nag-travel, alam kong mas makwento ka sa akin eh. Yung Tignan fascination natin, mo. Kap. Itong Tignan December natin, mo. Kap, kung Itong December mo meron, no? Nakalib. Pero local naman din, Kap. Kasi parang target ko is mag-Bicol or umuwi ng ng Malay, Bicol? ng Boracay. Sinong Bicol? Sino taga Bicol sa inyo? Wala, parang ko lang din. Kasi, as in, sa Pilipinas, parang Region 5 pa lang yung hindi ko napupuntahan. Misteryoso ba yan? Nakapag-summer na. Hindi. Solo flight. Chris, hindi dinadaon kita, pero solo flight, travel. Parang di mo naman ugali yan, Chris. tayo naman, ikaw ngayon napakakuripot, solo flight ka pang nalalaman. Hindi kasi, akin lang, budget ko lang yung isipin. Bicol region? Bakit yung sa mga Mindanao ba nakapunta ka na? Meron naman na. Kasi naka-line up yung mga itinerary ko next year.
Part Yung na sa ng trabaho. Pag-field. Yung sa trabaho. So, Sa, syempre after, may side trip yan. sana may Sambuanga ka next time. Ay, Kap, yun nga. Para Kasi, buenas noches. oo, Buenas noches a todos. Hola amigos. Soy Chris. Vivo en Manila, Pilipinas. Soy feliz. Está en Zamboanga. ah, Magaganon ka na, paro. yun din nga dream ko rin yung travel sa Region 9. Kasi, Tapos, yun nga, nagaganon, Chabacano feels. nagtsatsyabakano ka, tapos yung kausap pala, hindi pala tsabakano. No? Ito yung Eh, naman din. Oo, legit naman doon. Chabacano. Oo. Tsabakano talaga. Kasi si Jan Estrada, di ba, Sambuanga siya. May Mm. isang episode, nasingit ko lang May isang episode yung magandang tanghali barn dati. Tapos parang ang guest ata si Fernando Carrillo. Yung sa Mm. Rosalinda dati. Di ba nagpunta ng Mm. Pilipinas yun nanligaw kay Corina Sanchez. Nag-guest kasi siya sa MTV, tapos close up siya ni Jan Estrada. Tapos nag-Spanish si Jan Estrada. Legit. Yun makikita mo sa YouTube yun. Ah, Tapos sa ano nga ba yung pumalit sa SF ata yun? Or sa Wawawi? Hindi, SF nga ata. Ang nandun si pansamantalang host yun sila Randy, Jan at Willie. Inasuspend sila. yun, Parang suspend. si Edu ang pumalit na parang kasama nila Roderick. Ang nagpunta naman sa Pilipinas, Black Eyed Peas. Di ba si Tabu, siya? Puerto Rican ata or Oo. Mm. Tapos si Edu yung kausap niya, Mexican. nag-Spanish sila. Lapit talaga ni Edu. Kaya yun. Alright, ito na po ang pinakamahabang episode ng The Parokyano Show. Kung nakarating po kayo dito, maraming salamat. Sabi nga dun sa last na nag-comment sa atin sa YouTube, the title is in English, but the content is speaking on another language. It's so very, confusing daw. Ano ba yung tamang word nung sinabi niya? Confusing daw. Sorry, actually, the Parokyano Show is based on Filipino, mostly in Tagalog. So please bear with us. We promise that on the next episodes we will try to speak in English, but we cannot promise. We, Promises we can are share meant to be broken. Then we can share our insights and like this travels or other engagement in English for the whole time. So we have to what do you call this? To express or Speaking, lead out the if we in speak in Filipino. English, we cannot express the most right term or the most perfect expression that we want to express when we're explaining things. But if we choose to speak in our Tagalog, you cannot say putang in mo, pero you can say the perfect swearing in Tagalog. Because swearing in Filipino it's like when you're angry, when you're surprised, when you're excited, when you're sad. it We're has just a different tone. Same meaning but different tone. So I guess Chris, pahaba na tayo doon. At Chris, ano ba dapat natin gawin? Dapat natin pasalamatan. Ayun. Ito, I will take this opportunity na sa English. Pero yun na lang. Yun nga, I will take this opportunity to, thank din, aside from Boss Ronald, yun, doon sa Gilas experience. Yun, yung kasama ko, si Miss Irma Edera, yun. Thank you very much kasi Sure. napaunlaan niyo po ako. Siya si Misteryoso.
Wait lang. Woo! Woo! Panalo na, Chris. Ding, ding, ding. Ayun yun po, maraming salamat sa pagsama. Shout out po sa inyo. Shout out Sana po. mapakinggan nyo po itong episode na to. Nasa bandang dulo po. Shout out kay ni Chris. Save the Ang best galing for mo last, talaga, no? Chris. Kinat mo na talaga ang mga hindi dapat sa buhay mo. Kinat mo na. wala kang bawi sa akin, Chris. Alam mo yan. Wow, ganda. Ayun lang, Kap. Ayun lang din mga kaparokya. So, Irma, wow. nice. Tawag dito na wala ako. Hindi, ayun, maraming salamat doon sa pagtanggap din ng invite. Siyempre, tsaka tropa naman din siya. Nakasama na din siya sa gig ng Ultras. Tsaka yung memorable din na yung sumama din siya doon sa opening game ng Gilas against Puerto Rico, yung opening game ng FIBA World Cup last year. So, ayun, tropa na. Wow! So, wow. Thank you po, ayun, Miss Irma. Sa pagsama kay Chris. Nakikiklik. Nung namumula yung ilong mo. hindi yung lighting. May Christmas light. Alam mo ba, kailong mo pala si Duterte, no, par? Nagalo din. O sige, mula sa akin, salamat ang partner ko na si Chris. Kita-kits mo tayo sa mga susunod na episode at pagpasensya, sobrang haba ng episode. Pabuhay po ang parokya. See you next time. See you next episode po.